brand new items. Punta lang po kayo sa Ogie and Regine Celebrity Ukay-Ukay sa World Trade Center this December. Pero kung ang hanap mo ay items na malapit sa puso ng iyong paboritong artista, katulad ng jersey ni Chris Chu, maaari itong mabili sa live auction ng Ukay-Ukay. Well, ito very precious to para sa akin. Actually, sakit nga sa akin na maghiwalay sa aking very precious na uniform. And yung pinakamahalaga dito, itong FIBA Asia na logo kasi obviously, galing ito sa FIBA Asia at hindi ito makakopya o magagaya ni naman. Walang katapat na halaga ang kaligayahan ng mga batang gagamit ng mga classroom na maitatayo mula sa proyektong ito. Kaya para makasulit sa pamimili at makatulong sa nangangailangan, magkita-kita po tayo sa Ogie and Regine Celebrity Ukay-Ukay. At ngayon pong ika-9 ng Disyembre, araw po yan ng Biyernes, muling bubuksan ang Ogie and Regine sa Celebrity Ukay-Ukay sa taunang Noel Bazaar. Isama niyo po ang inyong mga kamag-anak, mga kaibigan, mga barkada sa bagong tahanan ng Noel Bazaar sa PICC Forum Tent sa Pasay. Magbubukas po ang bazaar alas 11 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi at magtatagal hanggang ika-18 ng Disyembre. Magkita-kita po tayo dyan. Samantala, magpapasalamat po kami sa lahat ng mga artistang nagpakita ng kanilang suporta. Ang inyong mga idinonate na gamit ang magsisilbing pundasyon sa mga classrooms na mabubuo mula sa ating project. Sa lahat ng ating mga kasamahan sa industriya, bukas po naman ang aming tanggapan para sa inyong mga items. Protesta ang ginawa ng isang lalaki sa isang tinatawag na tax office sa bansang India. Nagpakawala siya ng sandusenang ahas. Napatalon sa upuan ng ilang mga opisyal doon dahil sa takot. Gumapang ang mga ahas sa kanilang tanggapan ba naman eh. May mga kobra pa nga eh. Ayon sa lalaki na isa palang tinatawag na snake charmer, humiling siya sa gobyerno ng lupa na paglalagakan niya ng kanyang mga alagang ahas na yan. Pero hiningan daw siya ng suhol. Sa galit niya, pinakawalan niya ang mga ahas. Mabuti na lang wala namang natuklaw ang mga ahas. Nakakuha po ang GMA News ng tinatawag na computer-generated na imahe ng isa sa mga suspect sa pambobomba sa isang pension house sa lungsod ng Zamboanga. Ang suspect na naka-check-in daw sa kwarto kung saan sumabog ang bomba noong linggo ay matagal na raw parokyano ng naturang pension house. Nakatutok si June Veneracion. Ito ang computer-generated image ng isa umano sa mga suspect sa Atilano Pension House bombing sa Zamboanga City. Nabuo raw ito base sa pagsasalarawan ng 3 saksi. Naka-check-in daw ang suspect sa kwarto kung saan sumabog ang bomba noong linggo na ikinasawi ng 3 at ikinasugat ng mahigit 20. Sa investigasyon, talagang lalabas na suspect na siya, no? Kasi kung hindi siya suspect, unang-una, dapat right after the incident, considering he is the occupant of that room na kung saan may sumabog, dapat nagpakita siya. Sa guest card na nakuha ng mga investigador sa blast site, NAF lang ang nakalagay na pangalan. Pirmado niya ito. Sa espasyo na para sa contact number ng guest, petsa ang inilagay ng suspect. Nag-check-in siya sa room 226 alas 3:00 ng hapon, 6 na oras bago ang pagsabog. Kung talagang wala siyang kinalaman, magpakita siya, mag-explain siya kung bakit doon sa room 226 nanggaling yung sumabog na kung saan NAF is the supposed occupant of that room. Sabi ng may-ari ng pension house, kilala nila bilang miyembro ng Philippine Maritime suspect na matagal na raw nilang parokyano. Pinabulaanan naman ito ni Colonel Jose Joriel Sinabre ng Naval Forces Western Mindanao. Wala raw NAF sa kanilang hanay. Wala rin daw sino man sa kanilang grupo ang sangkot sa bambobomba. Bukod kay NAF, inaalam pa rin ng mga investigador ang pagkakakilanlan ng lalaki at babaeng nasa room 222 na umalis ng pension house bago naganap ang pagsabog. Ang ginamit daw na bomba ay hindi lang mapaminsala. May sangkap din naman ito para pagbula ng sunog. Pinoproblema ngayon ng mga investigador ang kawalan daw ng kooperasyon ng ilang saksi dahil sa takot. Lalo pat Abu Sayyaf ang sinasabing nasa likod ng pambobomba. Dahil sa nangyari, nasisilip naman ngayon ang maluwag na seguridad sa ilang establishmento rito. Kaya pinulong ng mga otoridad ang mga may-ari ng hotel, motel at pension house sa Zamboanga City. Kabilang sa mga security measure na dapat gawin ay ang paghingi ng valid ID sa mga guests at ang paglalagay ng CCTV camera. Mula sa Zamboanga City, June Veneracion, nakatutok 24 oras.